Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan ng naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya, kasama ang 12, palibhasay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtaob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdasal sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ang lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na magyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo.
Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Muli ay taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy ng pagtaguyod, pagtangkilik at pakikiisa sa mga programa ng TV Maria, lalo na sa ating salita ng Diyos. Sa araw na ito ay medyo mahaba ang ebanghelyo at matalinhaga. Una, ang ating Panginoon, ayon sa Ebanghelyo, ay nagutom. Naghanap ng bunga doon sa punong igos, walang makitang bunga, at pinagsalitaan niya ang punong igos na iyon. Bagamat, ayon sa mga alagad, hindi pa panahon ng pamumunga ng igos. Malalaman natin mamaya kung anong ibig sabihin yan. Pangalawang punto ng ating pagninilay ay ang pagpasok ng Panginoon sa templo ng Jerusalem, kung saan nakita niyang parang palengke na ang simbahan. Kaya pinalayas niya ang mga nagkokomersyo doon at pinaalalahanan sila na ang templo, ang simbahan, ay bahay dalanginan, a house of prayer for the Lord. Ito po ay isang napakagandang paalala sa atin. Kung tayo magsisimba, igagalang natin ang simbahan bilang tahanan ng Panginoon, tahanan ng panalangin. Huwag naman po magagalit sapagkat kung hindi po tayo mag-iingat, ay kung ano-anong nagaganap sa ating pagpasok sa simbahan. Andyan yung papasok na ang suot ay parang papuntang ng beach. Naka-shorts, naka-tsinelas, naka-sando, na para bagang dadaan lang kami at kami papunta sa beach. Ay hindi po iyan ang nararapat sa pagharap ng Panginoon. Yung iba pong mga sekta, yung iba pong mga relihiyon, pagmasdan po ninyo kung sila'y magsisimba. Bihis na bihis sapagkat alam nilang sila'y haharap sa Panginoon. Napakagandang matuto ang mga Katoliko sa asal na iyan ng ibang mga relihiyon, ibang mga simbahan, ika nga, na may iba yung paggalang, pagrespeto sa pagsimba nila, pagharap sa Panginoon. Pangalawa, huwag naman nang magagalit po, pero pagpasok pa lang simbahan, cellphone na agad ang hawak. Social media dito, social doon, hanap kung malakas ang signal, maghahanap kung sa magsasaksak ng charger, and so on and so forth. Ay simbahan po iyan. Hindi po yan mall. Simbahan po. Ang focus po niyan ay ang ating Panginoon. Kung tayo po ba ay pupunta sa Malacanang at kaharap natin ng presidente, maglalabas ka pa po ba ng cellphone, magso-social media, magte-text, tatawag? Subukan po ninyo. Hamon ko po yan. Subukan po ninyo. Kaya napakaganda po ng paalalang ito. Kinakailangan linisin din natin ang ating mga attitude pag sa simbahan. Pag sa isulta, pag-aaral. Sa palengke, pamimili. Sa simbahan, pagdarasal. Pagbubunyi sa ating Panginoon, paggalang, pagsamba. Yan ang ating dapat alalahanin. Paalala lang po sa mga nakakalimot, paalala upang sa ganon mamunga ang ating pagsimba, ang ating pakikiisa sa ating Panginoon. At ang huli ay ang tagubili ng Panginoon na kung tayo magdadasal, alisin muna natin ang balakid ng kawalan ng pagpapatawad.
Hindi raw pakikinggan ng Panginoon ang ating panalangin kung meron tayong mga kaaway, kagalit na hindi natin pinapatawad. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi naman kayo rin patatawarin ng inyong amang nasa langit. Lahat po tayo kinakailangang manalangin sa Panginoon, humingi ng tawad. Pero hindi po tayo makakaasa ng kapatawaran mula sa Panginoon, hindi sapagkat siya'y madamot. Ang Panginoon po ay mapagpatawad at maunawain. Subalit ang isang kondisyon na ibinibigay niya para makamit natin ang pagpapatawad ay matuto rin tayong magpatawad sa ating mga kaaway at sa mga kagalit natin. Sa ganitong paraan, makakamit natin ng lubos-lubusan at awa ng Panginoon. Sa pangwakas, balikan natin yung punong igos na hinanapan ng Panginoon ng bunga. Sa akin pong palagay, ang aral po sa atin ay ganito. Hindi po ba sinabi ng Panginoon, ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga, manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. Ang sino mang nananatili sa akin ay mamumunga. Mga kapatid, ang nais po ng Panginoon, lagi tayong namumunga, hitik sa bunga ika nga, sa pamamagitan ng ating buhay espiritual at sa pamamagitan ng ating magagandang gawain alang-alang sa Diyos patungo sa ating kapwa. Kaya pagsikapan po natin tayong lahat sa tulong at awa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa Panginoon, sa panalangin, sa mga banal na sakramento, mamunga tayo at magbigay puri, pasasalamat, pagsamba sa ating Puong May Kapal. Amen.